Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, ang inyong Madam Tweety Bird. So for today's video guys, ay gagawa lang naman po tayo ng langis at hindi po talaga ito basta-bastang langis lang guys. Ito lang naman po ay organic na langis, gagawa po talaga sa niyog. At alam nyo ba guys, napaka-interesting po talaga ang langis na ito guys kasi pwede po talaga itong ipanggamot sa mga sakit-sakit sa balat guys. O diba? Napaka-perfect talaga ang langis na ito guys. So nandito po ako sa bahay ng aking beshi dahil siya po ang magtuturo po sa akin kung paano po gawin yung ating organic na langis. So ito po talaga ang nakapag-udyok po talaga sa akin guys kung bakit po ako dumayo po sa bahay ng aking beshi guys. Kasi napaka-interesting po talaga ang paggawa ng langis niya. So na-curious po talaga ako sa paggawa ng langis niya guys. Kaya eto guys, nandito po talaga ako sa bahay niya at gusto ko po talagang matutunan ang yung paggawa ng langis guys. So ang beshi ko guys ay dati kong kasamaan po sa trabaho at siya po ay isang superior po sa isang kumpanya guys. O diba, napaka-perfect. At nag-resign din po siya katulad po sa akin dahil gagawa lang po siya ng langis. At napaka-interesting po talaga yung reason niya guys dahil gagawa lang naman po talaga siya ng langis. At tingnan nyo guys, nakapag-pundar po talaga siya ng isang sasakyan at nakagawa po siya ng isang bahay guys. O diba? So kaya dinayo ko talaga yung lugar niya kasi gusto ko pong matutunan kung paano po gawin yung kanyang langis. O diba? So ipapakita ko po sa inyo guys kung paano po yung gawin yung kanyang langis. So, eto na guys, ang una natin gagawin ay babalatan po natin yung patay na niyog. So, patay na niyog po ang gagamitin po natin sa paggawa ng ating organic na langis. So, ito lang po ang ingredients guys at wala na pong iba. Sa paggawa ng langis guys, lalo na kung ito ay gagamitin sa panggagamot, meron po tayong nire-required nga niyog kung ano lang ang pwedeng gagamitin para po sa paggawa ng ating organic nga langis. So, ang gagamitin po nating langis guys, lalo na kung ito ay ipanggagamot. So, gagamit lang po tayo dito guys ng niyog tapol. So, ito lang naman po ang tinatawag na sa Bisaya guys na tapol. Hindi ko po alam kung paano ko po i-explain po sa inyo. May iba't ibang klase po kasing niyog guys. Mayroong bata, bata-bata, matanda, yung matatanda, or pinakamatanda. So, ito na lang po guys, yung pinakamatanda talagang niyog ang gagamitin nyo. So, ito na guys. Tapos po namin nabalatan ang lahat ng yung patay na niyog. So, ito na, dapat po talaga ay hindi po pares. So, ayan, 2, 4, 6, 8, 9. So, ayan na guys, binibiyak na ni Beshi yung mga niyog guys. At sinasala po namin yung tubig kasi gagamitin po namin yan mamaya. So, siya lang po ang pinapabiyak ko sa niyog guys kasi gusto ko pong makita yung gano'n siya ka-expert sa pagbiyak ng niyog. So, ako lang po ang nagbabalat tapos siya po ang nagbibiyak. Tapos, sinasala po niya yung tubig guys kasi yun po ang gagamitin namin sa pagpiga namin mamaya. Ayo lang, sige, ikuan lang na. Yapon. Ay, butang lang sa sapal, diri. Kay lubong sa amin guys, pag magkayod po kami ng niyog, lalo na pag tapos na, mayroon po yung mga buo guys na hindi po nasalin sa pagkayod. So ayun guys, kakainin po talaga namin yan at yun po talagang pinaka-paborito po namin party guys pag magkayod po kami ng niyog. So hindi po tayo mag-a-add ng water dito guys. Kumbaga tubig lang po ng niyog ang ginagamit po natin dito guys. So pure lang po talaga. So, sa mga maliliit na braso, ganito, affected to. Kalaki talaga yung braso natin dito. So, sa mga gustong hindi na kailangan po mag-gym. Dito na kaagad. Ito na, langis na yung gagawin mo araw-araw.
Okay. Para perfect po talaga yung braso nyo. Lalaki po. Dumayo po ako dito guys kasi nakukulangan po ako sa laki ng aking braso. Lakihan ko pa siya. So ayaw po, pagkurog-kurog kayo. Magkurog-kurog po ng cellphone. Ang katawa man ko at. Pag gumawa po kayo ng langis guys, huwag po kayo mag-isip na kung ano-ano. Katulad ng gusto nyo pong magpa-hot oil. Huwag nyo po itong gamitin kasi bawal po. So, isa po ito sa bawal gawin guys pag gagawa po tayo ng organic na langis, lalo na pang ipanggagamot po talaga natin ito. So, pagkatapos natin yung mapiga yung ating mga niyo guys, huwag nyo po itong gamitin, lalo na pag gusto nyo pong mag-hot oil kasi maganda po talaga ito pag i-hot oil po natin sa ating buhok guys. So, huwag po talaga natin itong gawin. So, marami po talaga mga alintuntunin sa paggawa ng ating organic na langis guys. So, eto na guys, tapos na at nakagawa po kami ng purely gata. Bali, tubig ng niyog po talaga ang gamit namin dito guys at wala po akong hinalo na tubig sa grape po. Tapos, isang beses lang po namin siya piniga, tapos 3 beses din po na paulit-ulit po namin sinala. At para naman sa ganon ay wala po talagang masalin na buo-buo po sa aming gata. Langis guys, marami po talagang mga bawal. So, hindi lang po talaga ito basta-bastang langis lang guys. Ito lang naman po ay organic na langis na pwede pong ipanggagamot po talaga sa mga may sakit guys. Lalo na po sa mga problema po talaga sa mga balat-balat. So, ayun guys, kailangan po talagang sumunod po talaga tayo sa mga alintuntunin po talaga sa paggawa ng ating organic na langis guys, dahil hindi po talaga ito basta-basta langis lang, o di ba? So kailangan po talagang gawin po talaga para maging effective po talaga yung ating panggagamot gamit po sa ating organic na langis. So meron po mga araw na pwede po siyang gawin, hindi po talaga siya pwede sa araw na ito dahil hindi po talaga magiging effective. So ang araw po na magiging effective po ang paggawa po ng ating langis guys, yun ay ang araw ng Tuesday at saka Friday. Hindi po pwede sa Monday, sa Wednesday at saka sa Thursday at lalo na po sa Saturday and Sunday. So Tuesday lang po at saka Friday. So yun po ang magiging effective po talaga yung ating paggawa ng ating langis. So dapat po ay yun po talaga ang mga araw na pwede po tayong gumawa ng ating organic na langis na pwede nating ipanggagamot, o diba? So ayan na guys, tapos na pong napiga po ang ating gata at pwede na po tayong magluto. So take note lang po guys, ang pagluto ng ating langis guys ay ang gagamitin lang po natin yung panggatong ay ito lang po yung balat niya at saka yung bagol. Ewan ko kung anong tawag po sa inyo nito, basta bagol to siya guys. At huwag na huwag nyo pong hahaluan ng kahit anong panggatong. Ito lang po talaga ang makapagluto niya sa ating organic nga langis. So ayun na guys, niluluto po natin siya sa ating induction cooker. So ito po ang induction cooker. Gamit po ng ating balat na niyog. Sige, bash biya ko itong nagluto tuguan. Bakit daw ko nung ko gumamit ng kuwan? Kahoy daw. Oo. Hindi nila alam. So ayun na guys, isasalang na po natin yung ating dala po na ating. O ayan. So yan na, lulutuin na po natin yung ating. So yan lang po talaga yung ating ingredients sa paggawa ng ating organic na langis. So ayan na guys, nakalidi na po yung ating panggatong at yan lang po talaga ang pwede natin igagatong po sa ating pagluto ng langis. O, diba? Perfect. And then guys, sa ating pinagpigaan guys, eto. So hindi ko talaga yan gagamitin. So kailangan po talaga natin yan ililibing na hindi po madaanan po ng tao.
So, dahil hindi po madaanan po ng tao dito guys, which is masikip po ang area. So, ito, yung aking bishi ay naghuhukay na po. Hindi po kasing lalim. Tama lang po na mailagay po yung ating pinagtigaan na niyog. Sapal ba sa Bisaya? So, tama na ba yung ano niya? So, ayan na guys, kinuha na niya yung so, ayan. Dito namin siya ililibing. Nilagyan pa ba yan ng lapida? Kasi nililibing natin, di ba? Kapag nililibing, nilagyan pa talaga ng lapida yan. Gagawa pa ba tayo? Sa inyo na yan. Nilalagyan mo na ng memes. So, ayan guys. Perfect talaga. Siya maglibing. Sa mga gusto magpalibing, contact lang po kayo sa amin kasi meron po akong expert sa paglibing, sa pagkukukay. So, ayan na guys. Dito lang po kami. Hintayin lang po namin hanggang maluto po ang aming ginawang langis. Hindi ko po alam kung apoy ba siya. Basta nakikita ko, umuusok naman. Pag may usok, may apoy yan sa ilalim. Diba? O sige, buhatin mo hanggat gusto mo. So, ayan na guys. Sine-check niya kung ito ba'y umaapoy ba sa ilalim. So, kailangan pa niya ng master hangin. So, ayan guys. So, ganito po ka talaga ka-natural at saka ganito po talaga. So, ba? Hindi po electric fan na yung gamit namin. Ang galing ang bishi ko eh. Gumagawa siya ng hangin. Gamit ng kanyang tumay. O, di ba? Lakas pa yan sa number 1. Lakas pa yan sa number 2. Hindi na po kailangan ng kuryente yan. Lahat po talaga dito guys ay organic po talaga. O, di ba? Perfect. Lahat po talaga dito guys. Basta nasa bukid po talaga tayo ay organic po talaga. Hangin. Organic po talaga guys. Hindi na po kailangan yung kuryente. Tapos pag magluto, organic po talaga guys. So, ayan na guys. Medyo malapit na po talaga yung ating pagluluto ng langis guys. So, malapit na po mamumuo yung mga ibang gata guys. So, pag matapos na pong mamumuo yung mga gata niya, ayan guys, lalabas na po talaga yung aroma niya. So, kusa na pong lalabas po yung langis niya. Yung organic na langis na hinahanap po talaga natin. So, ayan guys. Mausok po talaga yan pag ito po talagang panggatong gagamitin po talaga natin yan guys. Pero yun po talagang required. So, habang nagluluto po kami guys, at sa tabi naman po yung ating mga isda guys. So, ito lang naman po yung mga tilapia guys. So, hindi po ito pang benta guys. Kung nagugutom sila o wala sila pang ulam, so, dito po sila kukuha ng pang ulam guys. So, ayan guys. Para lalapit po natin yung mga isda. So, itry po natin ito guys. Kung ito ay lalamon ba sila. Sige nga. Ayan, so ayan na guys. Hello guys, nag-aagawan sila. O, ayan. Kala nyo? Walang isda yan? Diba? So, ayan guys. Kala nyo? Walang isda yan? Meron dyan mga ano guys. Ano bang tawag yung tilapia, bangus. Assorted po ang meron dyan. Meron dyan na bulinaw, dilis. Andyan yan sa ilalim. Tapos andyan yun yung mga tangigi, mga barilis, mga tuna fish. Meron din yan. Oh. Ayan diba? Perfect. Oh, tama na. Huwag nyo na ubusin. Saya na diba? Sarap talaga magpakain ng mga isda, lalo na pag tayo na po ang kumakain sa kanila. Ayan. Sige, magpapalaki kayo ha. Enjoy lang po kayo sa pinapakain namin. Tapos pag lumaki na kayo, kami na padaang kakain sa inyo. Oh, di ba? Perfect. Gantihan lang yan. So, ayan na guys. Nag-create na po siya ng langis. So, diba? Perfect. Antayin mo siya nga brown. Sinurot siya ang kuwan? Sakto lang siya naman sa kuwan. Oh. Destiny.
Nurot jud siya. Sakto ra siya nga mahuman siya, maluto na sad. No, amaze no? So ayun na guys, malapit na pong maluto yung ating langis guys. O diba, perfect. Mag-hi ka, Bishi. Say hi to my vlog. Hi, vlog. Ano vlog? Vlog naman siguro. So ayan na guys, oh. Yeah, perfect. Diba, kitam, nakagawa po kami ng langis. So pwede pa itong pang lotion. So ayan na guys, oh, diba? So tamang-tama lang po talaga yung balat ng niyog ang makapagpaluto po ng ating organic na langis. So yun po talaga ang mga dose po. Isa po ito sa mga dose. Kailangan po talaga, gagamit po talaga tayo ng panggatong gamit po ng balat ng niyog. So wala na pong iba. Sapit na Sana mo brown na siya. Kita di ba masol? Pwede man pero halangay. Uy, may itong sibuton kaya dali akay. Alagi, sibot lagi na to. Sibot mo, sibot. Ha? Wala tayo katutulog nila ba? Ah, naalis eh. Poko to ganiton. Kini ba? Kini akong gimin. Lunok di ko. May ibutang nila sa kuan. Bilig kay ko no? Kuan kay no napaka Creative kayang kuan. Nature ba? Tanan na lang. Sabi na, pwede din naman, pwede man po na nila ka ng pintahin mo pwede lang yung ka, nana kay mantika, pang pritong isda. Oo. Kayang gawa sa kuan ba, gawa sa pam. Alam ba itong din na nila? Kuan ba, sarapon, kaya kay sarap. Lagi? Kaba mo kuan na, pwede mo na ako ikuan. Ako bi. Nabi na ilalum daw. Ha? Tugsaw ka dahil sa kapakapa juga beshi. Ano mo lang, di kaya? Lalum na. Asin mo kuan, jud ta? Anang asin makaligo, Madiri jud? ba? Madiri. Ah. Aw, amot og tiil na ba na karon? So, ayan na guys, bumango na talaga siya. At ito na po ang magiging itsura niya. Okay. So, ito naman guys, ilalibing na po natin dahil kailangan po talaga hindi po ito makita at hindi po ito madaanan. So, nagpa-share yung beshi ko na dito siya ilalibing. So, pag dyan ilalagay, okay lang madaanan ng aso, basta hindi lang tao. Dapat medyo malalim para hindi maamoy-amoy. Baka anuhin sa ano, kikayin ng aso. Paano pag kumuha ka ng kamunggay? Pataba na rin din. Sa gilid ka lang. Okay. So, ayan na siya guys. So, eto na guys, ang langis na ginagawa namin kanina guys. At i-apply na po namin siya. So, pwede natin siyang gawing oil massage guys. So, ayan guys, in-apply na ni Beshi sa kanyang partner dahil nananakit po ang likod ng kanyang partner. So, super saver po talaga ito guys dahil hindi na po tayo kailangan bumili ng lagay po ng oil para po sa pagmamasahe. Super effective po talaga ito guys pagdating sa paggagamot guys dahil organic po talaga ito at wala po talagang itong halong chemical. At sigurado po talagang tanggal po talaga yung mga pananakit nyo sa katawan guys. Pag ito ginamit nyo sa panggagamot o pagmamassage po ng ating mga
pananakit po ng katawan. At marami po talagang benepisyo ang mabibigay po ng ating coconut oil. Alam niyo ba guys, ito po ay virgin coconut oil. So para lang po talaga ito sa mga virgin. Ay, joke. At hindi lang po sa panggagamot yung ating coconut oil guys. Pwede din po natin ito gamitin sa pagluto. Pwede po ito pang prito ng isda o sa mga anumang bagay guys sa pagluluto. So pwede po talaga ito. So ditin sa panggagamot, kailangan po talaga sundin po talaga yung mga alintuntunin. Pero pang cooking lang ang gagamitin nyo po sa ating coconut oil guys, wala na po yung mga bawal-bawal. So ayan na guys, tapos na po kaming gumawa ng langis at hindi na po kami nagpatumpik-tumpik pa at eto na, nandito na po kami sa may fish pan dahil napag-isipan po talaga namin na mangunguha po kami ng tilapia. Medyo hindi po talaga madali ang paggawa ng langis guys kasi umabot po talaga kami ng tanghali guys. Medyo mataas-taas po talaga ang oras sa paggawa natin. Nagsimula po kami ng umaga tapos umabot po kami ng tanghali. Kaya eto guys, mag-prepare na po kami ng pananghalian namin. Kaya ayun, napagdesisyonan po namin guys na mag-ulam po kami ng isda. So kumbaga tilapia po ang aming huhulihin today guys. Kaya ngayon guys, humanda po talaga yung mga tilapia kasi huhulihin na po namin sila. Tapos alam ko guys na hindi po talaga sila makapagalaw-galaw ng sobra kasi binusog ko talaga sila kanina guys. Sinadya ko talagang binusog kasi alam kong pag busog po talaga ay hirap na po talagang makakagalaw-galaw yung isda. So alam kong mahuhuli po talaga namin sila. Sorry. Fresh from the fish pot. Dito ko na say. Adventure ka na. Wala na. Wow. Perfect. Salamat naman po kung umabot ka sa part nga ito at sana po ay may natutunan po kayo sa video kong ito. At kung nagustuhan niyo po ang aking video, paki-comment naman po kung taga saan ka para naman sa ganun ay malaman ko po kung saan po nakarating ang aking video. At kung ikaw ay bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang subscribe button and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na aking i-upload. So that's it. Thank you for watching. Bye-bye.